At bago tayo umusad sa iba pang mga balita, makakausap muna natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang araw ho at magandang gabi, Commodore Cayabyab, ma'am, si Bombo Genesis at Bombo Everpuito. Thank you so much for joining us. Welcome sa Bombo Network News, sa Bombo Radio Philippines, Commodore. Yes, Sir Genesis and Ma'am Ever, magandang hapon po at sa lahat po nakikinig sa inyong programa. Apo. Tayo rin po yung live na napapanood sa ating 32 stations nationwide, Commodore. No? Baki-update ho kami dun sa deployment po ng ating mga personnel. I understand na kasama ho ang Philippine Coast Guard sa mga naghahanap po dun sa mga missing, naglalabas doon sa mga labi mula ho dun sa mga gumuhong gusali. Kamusta po yung ating pong deployment? Kamusta po yung ating pagtulong sa rescue mission doon sa bahagi ng Mindanao area after po nung magnitude 7.8 na lindol? Yes, Sir Genesis, tama po kayo. Hindi lamang po ating mga tauhan ng ating pong deploy. Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, nag-deploy na rin po tayo ng ating aircraft kasama po yung ating mga barko to support itong ongoing relief operations po natin. Actually, itong aircraft po natin ay nagkandak rin po ng ferry mission at relief operations. Karga po ang halos 60 boxes ng family food pack galing po sa DSWD, kasama rin po yung pag-transport or pag-ferry po natin ng 6 na tauhan ng DOH or Department of Health para to augment po yung ongoing medical and public health operations sa mga apektadong area. Naging katuwang rin po natin, Sir Genesis, ang ating pong Philippine Coast Guard Auxiliary na nagpahiram po sa atin ng kanilang mga motorboats o yung mga fishing boats para sa pagbibigay po ng mga humanitarian assistance, particularly sa pagka-transport po ng halos 1.5 tonelada ng family food packs, kasama po yung mga inuming tubig, mga hygiene kits at mga higaan, papunta po sa Glan Sarangani. At ngayong araw po, actually, Sir Genesis, ongoing rin po ang paglo-load ng mga relief supply, kasama po yung mats, mga sleeping blankets, mga water container, and even yung mga used clothes at 500 DSWD family food pack sa ating pong barko, ang BRP Malamawi. At ito po'y dadalhin sa mga apektadong barangay, particularly sa may Balangonan, sa Kitayo, Bukid, Batulan, Kamalian, and Barangay Nuwing. At ngayon din po ay katuwang rin po natin dyan ang DSWD, ang MDRRMO at ang Menro ng Jose Abad Santos sa may Davao Occidental. At ngayon din po, Sir Genesis, ongoing din po ang ating loading ng mga karagdagang tulong ng relief goods at mga donasyon na nanggaling pa po dito sa Manila, kasama po yung ating mga hygiene kits at mga tubig. Ito po isasakay sa aming barko, itong BRP Corregidor. So magagaling po ito sa Manila, aalis po sa Pantalan at inaasahan po nating darating sa Jensan ngayong Martes o posibleng Miyerkules, depende po sa sea condition po natin. And of course, kasama rin po yung ating PCG Man BFAR vessel, itong MCS 3007, na kung saan nag-transport din po at nag-unload ng mga tents sa may Barangay Nuwing, sa may Jose Abad Santos, kasama rin po yung iba pa pang mga relief goods po dyan para makatulong po sa komunidad. So dalawang sektor pala ito, ano? Yung relief operation at doon po sa mga retrieval mission. Pero so far, ano po mga challenges sa atin dito, Commodore? Lalo ho doon sa retrieval operations natin. Well, sa retrieval po, ito pong banda sa may San Jose na kung saan meron po tayong reported na landslide. Ang nagiging challenge po dyan, Sir Genesis, of course, yung panahon, no? Medyo maulan po sa area at magiging delikado po yan sa ating mga responders. We also put there on board our Coast Guard K9 working dogs. Ito po ay mga search and rescue dogs po natin na tumutulong po sa pag-detect, no? Kung meron pa po ba mga katawan o mga buhay pa na posibleng natambunan nitong landslide. So kasama rin po tayo dyan at ang ating po mga tauhan at mga medical teams, kasama po ang ating mga aso ay naka-augment po sa isinasagawang rescue operations po. Yung napabanggitin nyo kanina, Commodore, ay napaka-detail, ano, yung pagpunta ho ng ating mga tauhan dun sa iba't ibang mga lugar dyan sa may part ng General Santos or sa buong Sarangani province. Pero doon ho sa ano, doon ho sa pagtulong ho natin sa retrieval operation, may I know kung may figure ho kayo? I mean, separate figure ng Philippine Coast Guard, Commodore? Sir Genesis, wala po tayong separate figure kasi ngayon po ang ginagawa po natin
is whole of the nation approach. So we are using the incident management setup or framework na kung saan lahat po ng mga nakukuhang records or data or even yung mga deployment ng mga tauhan ay naka-centralize po yan sa instruction po ng ating Office of Civil Defense. So para ma-maximize po ang lahat ng mga tulong at mga kapasidad ng ating po mga ahensya. So, ibig sabihin, kung ano man yung naire-reflect doon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay yun na rin po yung pinapanindigan po ng mga rescue units tulad po ng Philippine Coast Guard. Tama po ba, ma'am? Yes, Sir Genesis, tama po yan. Para naman po wala pong kakalat na mga maling impormasyon, no, to avoid confusion as well sa ating po mga pamilya at ang mga apektadong komunidad po. Okay. Okay, Bomber, with your follow-up kay Commodore. Alright. Commodore, update lamang po ako dahil meron pong insidente na naganap po dyan sa may karagatan. Yung isang pong yate na nasunog, naglalaman po ito ng mga relief goods na ipapadala sana doon po sa mga nasalanta po ng lindol doon sa may Glan, sa may Sarangani. Any updates po on that incident po, Commodore? Yes, tama po kayo, Ma'am Ever. Kahapon nga po ay mayroon po tayong natanggap na report regarding sa isang sunog no, sa isang yate. Initially, ito po ay umalis sa may Safi compound, Barangay Kalumpang sa may Jensan. At ito po ay papunta sa may Big Margus sa may Glan Sarangani nang ito po ay na-reported na masunog. So lulan po nito ang halos a total of 42 passengers po, 6 po ang crew dyan at 36 po na pasahero. Lahat naman po ay nakaligtas. Initially, ang naging report sa atin is nagkaroon po ng short circuit sa generator. Although meron po tayo mga naisalba na mga ilang boxes po ng relief goods, pero yung halos karamihan, Ma'am Ever, ay nahulog din po sa dagat at nasama po doon sa sunog sa yate. Alright. So, meron pa rin naman pong mga naisalba na relief goods na naipadala po doon sa Sarangani. Yes, meron po tayong iilan na isalba dyan at kami rin po ay nagpapasalamat sa mga mangingisda at mga local rescue volunteers po natin na tumulong po talaga dito sa response operation natin sa nasunog na yate. Alright. Pag may mga ganito pong mga private parang individuals na gumagamit po ng mga yate para mag-deliver po ng mga relief goods doon po sa mga nasa lanta po ng lindol, may coordination po ba ito with the Philippine Coast Guard? Well, pag nabanggit ko po kanina, Ma'am Ever, pag ganito naman po na disaster, no, lahat po ng tulong, resources, private man yan o government agency, ay i-check-in po natin yan sa incident management para ma-utilize po ito pong pag-distribute po ng ating mga resources po. So, ganun naman po ang setup po natin ngayon. Not necessarily sa Philippine Coast Guard, but again, under po yan ng Office of Civil Defense for monitoring po ng lahat po ng paggalaw ng ating mga tulong, kasama rin po yung mga resources na meron po tayo. Alright. Commodore, kumustahin na rin po namin yung situation po ngayon sa mga port, kung affected po ba ito nung nagdaan pong lindol at hanggang kailan po kaya yung probably rehabilitation po ng mga nasira po kung sakaling meron man ng mga port po natin? Well, pagdating po sa Pantalan, may mga nai-report po tayo na talagang malaki po yung nasira no sa mga pantalan na yun. Pero again, yan naman po ang naging epektibo rin po sa sinasagawa po nating operations ngayon through our fishing, etong mga pantalan po, private man po yan o public. Sa may Glan Sarangani, medyo malaki po ang naging distractions po doon. Ang naging direktiba naman po ng ating Pangulo ay maging mabilis po ang pagsasagawa at pag-recover ng mga nasirang area para mas mabilis din po ang pasok ng lahat ng tulong ng iba't ibang ahensya po. Alright, Bombo Genesis. Okay. Kamustahin ko na rin po yung nasabat lately, Commodore, na 4 na mga Taiwanese dyan sa may part ng Pasay area. Parang nakasakay yata ho sila sa isang barko. And kasama ho dito ang Philippine Coast Guard doon sa mga law enforcement agencies na matagumpay na nakasabat sa kanila. Ma'am. Yes, Sir Genesis, tama po kayo. Noong June 11 po, nagkaroon po tayo ng joint law enforcement operation kasama po ang Bureau of Immigration na kung saan ito po ay nagresulta sa pagkakaaresto po ng 4 na Taiwanese nationals na ito po initially on board sa isang yate. So ngayon po, Sir Genesis, na nasa kustodiya na po ng Bureau of Immigration ito mga naarestong mga foreign nationals.
At ito naman pong yate na na-apprehend po natin ay nasa custody na rin po ng Philippine Coast Guard. Waiting na po sa formal investigations po natin at yung mga susunod pa po na mga legal procedures. Anong initial information natin sa kanila, Commodore? Galing sila sa Taiwan mismo? Papunta ng Pasay? Well, kasama po yan sa investigation po natin initially sa Hong Kong po nanggaling itong yate at ito ay nasadsad dyan sa area po ng Pasay. And doon nagkakandak po ang Philippine Coast Guard ng maritime patrol at monitoring sa area na yan ay meron po sila napansin na mga crew na itong yate na to na nagtatapon po ng basura. So again, ang unang violation po niyan is sa environmental regulations po natin. And nung nagkaroon po tayo ng idea na posibleng meron pa po, magiging reasons dito, tayo po ay nakipag-ugnayan sa Bureau of Immigration. So, kasabay po ng ating coordination at pagkasagawa nitong Joint Law Enforcement Operation, binoard po natin itong yate at yun nga po, nagkaroon po tayo ng verification sa mga legal status na itong mga dayuhan na ito. At yun nga po, na-confirma ng Bureau of Immigration na itong 4 na dayuhan ay merong derogatory immigration records, no? At agad naman po natin silang, again, after po ng mga legal proceedings, ay tinurn over na rin po natin sa BI para naman po mas maisaayos po ang magiging process po. Okay. Commodore, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines kahit na gabi ho ng Sabado. Ingat po kayo, Commodore. Yes, maraming salamat po, Sir Genesis. Ingat mo kayo. Magandang gabi po. Magandang gabi ho sa inyo. Ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabia Bagahombo, kaugnay po sa ilang mga usapin. Pangunahin na po dito yung isinasagawang search and retrieval operation dyan sa may bahagi po ng Sarangani Province. Kasama na rin po yung pagdadala ng mga supply sa mga kababayan po nating apektado ng magnitude 7.8 na lindol. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.